ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay patuloy na magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan ito, ating itaas ang kahilingan sa misang ito, yung humihingi ng panalangin at gayon din ang ating mga personal na kahilingan. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, kilalanin natin at tanggapin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago. Sa mga pagdiriwang namin sa iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamaraan, pang magpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Ang tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pupurihin, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, iyaong kanyang galit
at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa atin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka, poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama ay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasaatin, ating siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sabagat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sabagat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na yon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Ang aklat po ni San Juan o ang Ebanghelyo ayon kay San Juan ay tinatawag po minsan Book of Signs. Kasi po ito po ay punong-puno ng mga palatandaan at makikita natin kung papaano nagkaroon ng maraming himala, tanda ng presensya ng Diyos. Nandyan po ang maraming pagpapagaling, ang multiplication of loaves, kahit na po ang pagbuhay ng patay. Kaya naman, kinikilala ang aklat pong ito bilang punong-puno ng palatandaan. At sa bahagi pong ito, makikita po natin ang isang panibagong pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, lahat po ng pagpapagaling, ang presensya po ng Diyos, ang presensya ni Jesus, ay laging naroon siya. But this time, sinabi niya po dito sa opisyal na ito, umuwi ka na dahil gumaling na ang iyong anak. Meron pong distance healing. At sa unang pagkakataon pong ito, pinakita po mismo ng opisyal na ito kung ganong kalalim ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po, sa buhay natin, tayo po, no? Kahit mananampalataya po tayo, naghahanap po rin tayo ng mga tinatawag na palatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Ngunit, kapag tinignan din po natin ang ating pananampalataya, para sa isang taong hindi nananampalataya, kahit anong daming palatandaan ang kanyang nakikita, mananatiling tikom ang kanyang mga mata at ang kanyang puso'y nakapinid. Nangangahulugan, wala pong paniniwalang magaganap. Ngunit para sa isang mananampalataya, kahit na ang napakasimpleng bagay, ito po'y magiging tanda at palatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Parang sa atin pong naririto. Yung pong presensya at pagkakataon po natin na tayo ay makasamba, makapunta po rito sa Quiapo, ito po'y isang napakagandang palatandaan na ang Diyos ay nagbibiyaya pa rin sa inyo sa gitna ng maraming paghihirap, problema at suliraning ating pinagdadaanan. Palatandaan. We only need to open our eyes of faith nang sa gayon mas makita po natin, ikaw pala ay pinagpala. You are blessed. Therefore, ang sinasabi po sa ating ebanghelyo, ito isang napakagandang paalala. Pinagpala ka, kapatid. Huwag ka nang maghanap ng iba. Dahil ang pagpapala na nagaganap sa buhay mo araw-araw, kahit na ang paggising mo, tanda ng biyaya ng Diyos para sa iyo. Ano po ngayon ang implikasyon ng ating pong pagbasa? Inaasahan at hinihingi po sa atin na ipahayag din natin ang ating pananampalataya na sa kabila ng ating pinagdadaanan, malalampasan po natin ang lahat ng mga ito. Kung ganon mga kapatid, ano man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, ano man hirap ang kinalalagyan mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, manampalataya ka. Magtiwala ka dahil lahat ng mga bagay na dinadaanan mo, mawawala to in God's time. Tulad ng opisyal na naririto, sinasabi po sa atin, halina, ang pananampalatayang ating pinangahawakan ay ibigay natin at ipahayag natin to sa harapan ng ating Panginoon at ngayon dito sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Yung pagparuito po natin, isang bagay na biyaya rin ng Diyos sa atin dahil batid na alam ko po, lahat tayo ay mayroong idinudulog sa Diyos. At ang dinudulog po natin, we intercede for other people. Yung pong power ng intercession, tulad po ng opisyal na ito, nagpunta po kay Jesus at sinabing, Panginoon, pagalingin mo ang aking anak na naghihingalo. Lahat po ng dasal natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. At yung taong mga dumudulog at humihingi ng panalangin, ibulong nyo po sa poong Jesus Nazareno at ito ay kanyang ipagkakaloob. Ito po yung power kung saan ang intersesyon, kung saan ang ating mga panalangin na nagmumula sa ating puso at ating pananampalataya
ay magkakaroon ng katugunan. Let us just be patient. Hayaan po nating magtiwala tayo sa Diyos at hintayin natin ang biyaya ng kanyang pagtugon. And in God's time, magaganap at magkakaroon ng kasagutan ang ating panalangin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na sa mga ipinapanalangin natin. Alam niyo po mga kapatid, punong-puno po ng mensahe ang ating pong ebanghelyo. Bakit po? Matapos pong malaman ng opisyal na ito na sinabi ng kanyang mga kasama, magaling na ang iyong anak. Anong oras siya gumaling? 1:00. At yun din ang oras kung saan sinabi ni Jesus, umuwi ka na dahil magaling na ang iyong anak. Alam niyo po kung ano po ang sumunod na tagpo rito? Sinabi po rito sa bahagi pong ito na ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Para po sa ating mananampalataya, sa araw pong ito tinatawagan din po tayo to witness, to testify. Paano ka hinipo ng Diyos? Paano ka pinagaling ng Diyos? Paano binago ng Diyos ang iyong buhay? Ipahayag po natin ito at sabihin po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga nasa salubong natin, hinipo ako ng Diyos. Nang sa gayon, ang sino mang magkaroon ng relasyon sa atin ay makasumpong ng pananampalataya at muling magbalik sa Diyos. Mga kapatid, sa misang ito, muli tayong dudulog at mananalangin. Hari nawa, pagtibayin ang ating pananampalataya nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwala, tugunin ng Diyos, Ama ng buong kalugod-lugod, ang ating mga kahilingan. Kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ang ating tutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo,
sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kadugod-dugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin sa iyong kami ay makapakinabang upang sa pagdali sa inang pamumuhay sa libutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalugdan at ang pagkamabuti nami iyong kinararangal. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pag-abuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
ni Jose na aming obispo, lahat ng mga pari, marilyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Kristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluman ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggawan kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago sa buhay sa amin at bumubuhay sa amin. At siya rin namang magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po idadarasalin natin ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, pinahayag mo sa magitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo ngayon sa iyong harapan. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong nagpapasalamat. Basbasan mo po rin ang mga daladaling nalang imahen, dasalan, at tugunan ang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila na ang pangako nila noong sila'y binyagan na ikaw'y kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilingtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.